Yan lang guys, pinakita ko lang sa inyo yung snow dito sa London, Ontario, para makita nyo din po yung snow. Ayan, lalo na po sa nangangarap na mag-Canada guys, may snow na dito. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video guys, i-share ko lang sa inyo guys yung mga pasunod-sunod na gagawin nyo kung kayo po ay merong ongoing application sa IRCC para sa visa approval nyo papunta dito sa Canada. Okay, ano nga po ba yung mga dapat nyong tandaan kung kayo po ay may application po sa IRCC para ho ma-approve yung visa nyo? Ang una guys, dadaan po kayo, di ba po, ganito yon. Una ay magla-lodge po kayo ng application sa IRCC. Pag na-accept na po ng IRCC yung inyong application, ay magkakaroon na po kayo ng medical. Pwede din nyo po gawin ang medical bago po mag-lodge ng application. Ang tawag dun po ay upfront medical. Kapag nagkaroon na kayo ng upfront medical, ano na po yung next nyong gagawin? Mag-lodge na po kayo ng application sa IRCC. Apply na kayo, nakapag-lodge na kayo ng application nyo sa IRCC, ay magkakaroon na po kayo ng biometric request. Kung hindi po kayo nakapag-upfront medical, bago po kayo makapag-biometrics ay anuhan po kayo ng medical. Okay? Medical muna bago mag-biometrics. Based sa experience ko po, ay nag-upfront medical po muna ako bago nilodge yung application ko. Meron na po ako medical nung nilodge na yung application ko. Then the next po, nung nilodge na po yung application ko, ay nagkaroon na po ako ng biometric request. Anong next guys? Kaya ang next po doon ay police clearance request. Okay, padadalang kayo ng IRCC ng police clearance request kung saan bansa kayo nag-work within 10 years. Okay, pagpasok sa within 10 years ay kailangan nyo pong mag-request na ang police clearance sa bansa pinagtrabahuan nyo. Kailangan guys, kapag pinadalan kayo ng request within 30 days, dapat makapag-comply agad kayo kasi kung hindi ay magkakaroon kayo ng, yan pa ang maging reason ng refusal nyo kasi hindi nyo po na-reach yung binigay sa inyo na 30 days period para po ma-process nyo yung police clearance nyo. Okay? Tapos, kapag okay na po yung police clearance mo, ayan na po. Diyan na po kayo maghintay para sa inyong visa approval. Okay? Meron din po 15 days, 10 days, 1 month, more than 1 month yung visa approval ng IRCC. Based sa experience ko guys, after ng biometric request ko, bago mag 1 month, ay na-approve na po agad yung visa ko. Yes guys, bago mag 1 month, na-approve po agad yung visa ko. Iba-iba po yung ano natin. Kasi iba-iba po yung may hawak na officer sa application natin. Yung friend ko guys, ay na-approve yung visa niya within 10 days. Okay? That time, na-approve yung visa namin. Visa niya ay may IRCC strike. So, hindi po kami naapektuhan kahit po may IRCC strike. So, yun guys, na-approve po agad yung visa namin. Hindi na kami naghintay ng 1 month, 2 months. Kasi yung iba guys, talagang inaabot ng ilang buwan. So yun nga guys, depende talaga sa IRCC o visa officer na may hawak na application natin na mabilis ma-approve yung visa natin. So, wag po natin i-compare yung mga sa friends natin na sila ay ang bilis lang na-approve, 1 week na-approve agad ang visa nila. Okay? Sa'yo, 2 months, 3 months, naghintay ka pa rin, wala pa pong galawan ng application nyo. So, mag-wait lang po kayo. Habang nag-wait po kayo guys, ay magdasal po kayo. Kasi hindi po pare-parehas yung timeline natin sa approval ng visa. Okay, iba po kasi ang may hawak na application natin. Saka nila po nakadepende yung visa approval. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung mga pasunod-sunod para po sa inyong application. Kayo po ay nag-lodge ng application nyo hanggang sa ma-approve yung visa nyo. So talagang kailangan nyo guys ang mahabang pasensya, magdasal at ibibigay din po sa inyo yan ni Lord na ma-approve po ang visa nyo. Kaya kahit anong visa po ang ina-apply nyo ay ma-approve din po kayo. Tiwala lang po at magdasal po. Yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung mga pasunod-sunod na gagawin nyo during sa application nyo papunta dito sa Canada para po sa approval ng visa nyo. Guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan nyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo, please click naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago ko video. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all. Good luck po.